Namamali tayo yung napakasimpleng bagay na serving. So, define natin. Ano nga ba ang serving? Serving is a dedicating one's life to God's will and purpose and also extend to serving others out of love and compassion. Kung makikita po natin, ito po ay definition ng serving when it comes to Bible. And ang sabi po dito, extend to serving others. Bakit? Kaya nasama yung kapitbahay po natin at bakit po nasama yung kapwa natin sa paglilingkod sa Diyos. Kasi, malinaw na malinaw mga kapatid, na hindi natin kayang paglingkuran ng totoo ang Diyos na hindi natin nakikita kung yung kapwa at katabi mo ngayon, linggo na to ay hindi mo kayang paglingkuran. Amen po ba? Malalaman na kaya mong paglingkuran ng Diyos. Kung yung katabi mo na hindi mo na, yung katabi mo na nakikita mo ay kaya mong paglingkuran, gawa ng mabuti, nandun na maniniwala, sigurado ako nakakita sa'yo na talagang totoong kaya mong paglingkuran ng Diyos. Amen po ba? Kasi hindi pwedeng sabihin natin, naglilingkod ako sa Diyos, naglilingkod ako sa buhay na Diyos, pero yung buhay na katabi mo ay hindi mo kayang paglingkuran. Kasama po yun sa paglilingkod. Kasi kung ano man ang ginagawa natin sa kapwa natin, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, ay ginagawa po natin sa Panginoon. Ang sabi po sa Mateo, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, saka inyo ito ginawa. Ibig sabihin, ito po ay sinasabi po ito sa mga tao na talagang meron ng pananampalataya. So ibig sabihin, mas gustong ipaliwanag ng Diyos sa atin na kung meron man tayong paglilingkuran, yun na yung katabi natin. Pakikalabit yung katabi mo, pakisabi, pautang mamaya. Ayan. Diba? Kasi sa totoo lang, ang paglilingkod mga kapatid masusubok sa pera. Maraming tao nagkagalit dahil sa pera. Tama po ba? Maraming magkakapit-bahay nagkasiraan sa pera. Minsan yung iba din na nakaatid sa panambahan. Bakit? May utang ako kay sis. Baka makita ako. Nagtatago. Di ba? So, kaya napakahalaga mga kapatid, na kahit ano man ang ginagawa ng kapwa natin sa atin, ay kaya pa rin natin silang paglingkuran. Amen po ba? And yan, meron lang po ako isang tanong sa bagay sa atin. Paano ba tayo makakapaglingkod kahit nawala tayo sa loob ng church? Kasi maraming Kristiyano po sa panahon na ito, ang alam lang ng paglilingkod ay yung nasa loob ng palambahan. Example, tumutugtog ka. Paglilingkod po ba sa Panginoon yun? Amen. Yung nangunguna ka sa pag-awit sa Panginoon, paglilingkod po ba sa church? Ay, paglilingkod po ba sa Diyos yun? Paglilingkod po ba? Amen. Yung umatid ka ngayong linggo, at kasi dahil sabi ng Diyos, i-priority mong araw ng linggo, paglilingkod po ba sa Diyos yun? Yung pagwawalis po ba sa church? Paglilingkod po ba sa Diyos yun? Amen. Ang tanong, pag lumabas ka na sa church, paano tayo makapaglilingkod sa Diyos? Diba? Kasi, masyado tayong minsan, na-focus na pag sinabing serving o paglilingkod sa Diyos, yun lang ay nasa loob ng panambahan. Diba? Malalaman po natin, di ba kung titingnan po natin lahat ng purpose, kung bakit ka tumutugtog, bakit ka nangunguna sa pag-awit, bakit ka sumasamba tuwing linggo, ginagawa mo yan para maparangalan ng Diyos. Tama po ba? So ibig sabihin, even na wala ka sa loob ng panambahan, kaya mong paglingkuran at kaya mong i-glorify ang Diyos. Amen po ba? And sabi po sa Colossus 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa, hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, ito muna, bulayin natin yung Colossus 3:23-24. Ano po ba ibig sabihin nito? Ito po ay sinabi sa mga alipin. Tama po, kung babasahin po natin yung context niyan, ito po ay sinabi sa mga alipin na nagtatrabaho. Ibig sabihin, kung ikaw ay may trabaho, kung ikaw man ay estudyante, ano man ang ginagawa mo outside this church, at ginagawa mo yan para sa Panginoon, naglilingkod ka pala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ang paglilingkod ay hindi po natin
maikukulong sa apat na sulok ng panambahang ito. Kahit nasa labas, kayang-kaya po natin paglingkuran ng Diyos. Kung yung ginagawa po natin ay para sa ikararangal ng ating Diyos. Amen po ba? Pero binalance po yan ng Bible. Sabi nga po sa Lucas, di ba? Sabi po dito, wala. Paki-slide. Sabi po sa Lucas, chapter 16:13, walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kamumuhian niya ang isa, iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ng isa, at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod saan? Sa Diyos at sa kayamanan. Tama, nagtatrabaho ka. Nakakuha ka ba ng kayamanan? Pag nagtatrabaho ka. Nakakuha ka ng pera, tama mo ba? May pera, may sinasakot. Kung makikita natin may incentive. Pero kung titingnan po natin, maraming Kristiyano, tama na paglilingkod sa Diyos yun. Pero kapag mas pinaglilingkuran mo na yung trabaho mo kaysa sa Diyos, doon na nagkakaroon ng complication. Parang nagiging komplikado na. At gusto po ng Diyos na sa iisang Diyos lang po tayo maglilingkod at sa Kanya lang po tayo dapat naglilingkod. Amen? Na kahit na ikaw ay nagtatrabaho, even na maliit lang sinasahod mo siguro sa ngayon, pero ginagawa mo yan para sa Panginoon. Nag-glorify yung Diyos saan ka man maparoon. Naglilingkod ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. And, kung titingnan po natin, sa paglilingkod, syempre, kailangan, bago ka maglingkod sa isang tao o sa anumang entity sa mundong ito, syempre, dapat kilala mo siya. So, dapat, bago tayo maglingkod sa Diyos, kilala natin ang Diyos. Kilala mo ba natin ang Diyos? Amen. Di ba? Sabi nga sa kanta natin, noong mga panahon na ikaw ay may kasakitan, siya ang iyong kagalingan. Noong mga panahon na ikaw ay kinakapos, siya ang Diyos na nagbibigay sa iyo, nagpo-provide sa iyo. Sa mga panahon na ikaw ay piling mo walang pag-asa, ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Sa mga panahon na ikaw ay piling mo, ala ng kwenta ang buhay mo, di ba? Pero siya ang naglinis sa iyo, siya ang kumuha sa iyo, siya ang naghawak sa iyo. Kung titingnan po natin mga kapatid, sa lahat ng mga paglilingkod sa Bible, talagang makikita natin na siya ang unang naglingkod sa atin. Sabi nga po, di ba, ayaw lumipat. Sabi po, ayaw lumipat. Lokat yata. Diba? Ayaw, lipat na lang. So yan, kung titignan po natin, sa totoo lang, ang Panginoon po ako na naglingkod sa atin. Naniniwala po ba tayo nun? Amen. Amen. Sabi po sa Mateo, chapter 20, verse 28, sapagkat magiging anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kung ikaw ay isa sa mga taong tinubos ng Diyos, di ba dapat lang na paglingkuran natin siya? Amen po ba? Automatic na yun, kapag iniligtas ka ng Diyos, alam niyo yung buhay may patapon, walang kwenta, talagang ginagawa ka lang laruan ni Satanas noong mga panahon na yun, pero iniligtas ka ng Diyos. Hindi ba't dapat lang na paglingkuran ng ating dakilang Diyos, mga kapatid? Amen po ba? And mga panahon po na yun, mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay nandito sa lupa. Hindi para siya ang paglingkuran, kundi siya ang maglingkod para sa atin. Siya ang unang naglingkod sa atin. And makikita po natin yan sa pumuhay niya. Ngayon, ano nga ba ang paglilingkod? Sabi po, yun, serving God is a lifetime, not a part-time. Naniniwala po ba tayo yan? Diba? Ang paglilingkod sa Diyos ay lifetime at hindi siya part-time. Pag sinabi nating lifetime, hanggang sa huling hininga mo ay paglilingkuran mo ang Diyos. Amen po ba? And ang hindi po binabalidin dito yung tinatawag natin na part-time na kung kailan mo lang gustong maglingkod sa Diyos, saka ka lang maglilingkod sa Diyos. Kung kailan maganda yung pakiramdam mo, yung emosyon mo, feeling well, di ba? Feeling, mga gandang feeling mo, mabibless ka ngayong linggo na to, di ba? Feeling mo, kikilabutan ka ngayong linggo na to pag sumamba ka. Di ba? Tsaka ka lang sasamba, tsaka ka lang maglilingkod sa Diyos. Pero ang paglilingkod mga kapatid sa Diyos, lifetime. Amen po ba? Meron po tayo tinatawag na perseverance of the saint. Ano nga ba yung tinatawag nating perseverance of the saint? Sabi dito,
that those truly saved will remain saved and persevere in faith until the end of their life. Ibig sabihin, ang totoong naligtas, ang totoong binigyan ng Diyos ng kaligtasan, ay mananatiling ligtas at magsusumikap o magpipersevere sa kanyang pananampalataya hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay naglilingkod sa Diyos, namatay siya na naglilingkod sa Diyos, yung tinatawag nating perseverance of the saints. Pero kung ikaw ay parang ganito, nag-umpisa ka na nandito, nakakasama sa pagsamba, pero nung mga panahong namatay ka, wala ka sa panambahang ito at hindi ka, nag-totally talikod ka sa Panginoon. Ang sabi po dyan, hindi ka ligtas. Kasi naniniwala tayo na ang totoong ligtas ay ang totoong tao makapaglingkod lang sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung ligtas ka ngayon, naniniwala ko kaya mo din paglingkuran ng totoo ang Diyos. Amen po ba? Dahil sabi po dito, sa John 10, 27-29, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. At tinutukoy po ditong mga tupa, yung mga tao na naligtas na, yung mga taong may kaligtasan, katulad ng katabi mo. Sila yung mga tupa na naglilingkod sa Diyos ng mga panahon. Sila yung ginawa lang itong halimbawa yung tupa para sa mga taong lingkod ng Diyos. Anong sabi ito? Kailanmay. Pag sinabi po bang kailanmay, ibig sabihin po ba nun ay may katapusan? Pag sinabi natin kailanman, ibig sabihin panghabang buwan kailanman, di ba? Kailanmay hindi sila, sabi ito, mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. And sabi po sa verse 28, ay 29. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila, sabay-sabay, sa aking Ama. Ibig sabihin, ang totoong naglilingkod sa Diyos, hindi nawawala. Talagang panghabang buhay ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, lifetime, hindi part-time. Yes. Yan. Kasi po mga kapatid, kung sasabihin po natin na naglilingkod tayo sa Diyos, tapos bigla kang talikod, kasi po hindi po totoo yung sinasabi natin na sa Bible, wala naman po talagang backslide. Alam po tayo mababasa ang backslide. Sa Bible po ay dalawa lang. Nanlamig, tsaka isang tumalikod. Diba? Ang Kristiyano, nanlalamig talaga. Pakitapik nga yung leg ng katabi mo, malamig. O maligam-gam. Diba? Mainit. So, ang paglilingkod pala mga kapatid sa normal lang na nanlalamig. Naniniwala po ba normal lang na nanlalamig? Diba? Normal lang po talaga ang nanlalamig sa mananampalataya, pero hindi normal sa totoong ligtas ang tumalikod sa Diyos. Kasi sabi dito, kailanman na hindi sila maagaw ninuman sa kanyang Ama. Ibig sabihin, kung totoong ligtas ang isang tao, ay magpapatuloy siya sa paglilingkod at sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Amen. Bibigyan ko po kayo ng isang apostol na lamig. Kung mababasa po natin, kwento ko na lang kasi masyadong mahaba eh. John 21:1-14. Sige po, sabihin niyo ko sa pagbubukas ng ating mga Bible. Ang sabi po yan po ay ang kwento kung saan noong mga panahon na yon ay ang Panginoong Hesus po ay nabuhay na at muli po siyang nagpapakita sa kanyang mga apostol. Isa po sa pangatlong, kung di ako nagkakamali, pangatlong pagpapakita niya ay nagpakita siya kay Pedro. Noong mga panahon po na yon, si Pedro po, nung nag-resurrect ang Diyos, ang Panginoon, naisipan niyang bumalik sa Galilea, sa kanyang bayan, para muling mangisda. Kaya ngayon, nangisda siya. Habang nangingisda siya, ala silang mahuli. May isang taong sumigaw sa kanila, Pedro, ihagis niyo ang lambat dito sa, kung di mo na mali, basta kanan. Kanan po ba? Basta sabi doon, ihagis yung lambat. And pagdaka po ay nakahuli sila ng napakaraming isda. Ang sabi po doon, kahit na maraming isda ang nahuli nila ay hindi mapunit. At pagdaka nakilala ni Pedro ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoon yun, ang sabi niya. Di ba? At ang ginawa niya, nagdamit siya kasi noong mga panahon daw na yun, si Pedro ay nakahubad. At pagdakay, pumunta siya sa pangpang. Pumunta siya sa Panginoong Hesus kasi nagpakita sa kanila. Ang kainaman dito mga kapatid, nung pagbalik ni Pedro, may inihaw na isda at saka tinapay. Makikita natin dito mga kapatid,
na si Pedro, ito yung mga sabi natin ng lamig talaga. Kasi nung di niya nakita sa Panginoon na nabuhay ulit, ang ginawa niya punta sa Galilea at nagpatuloy sa dati niyang ginagawa. Di ba? Maraming Kristiyano po ang ganyan. Di ba? Na naglingkod sa Diyos, nung sabihin natin medyo mahaba, pero nung nagkaroon ng yung parang nawalan yung nang hina yung pananampalataya ng lamig, bumalik sa dati niyang kalagayan. Pero napakaganda dito mga kapatid, yung bubulay-bulayan natin. Sino po ba ang sino po ba ang ano ba tawag sa word yun? Sino ba ang ang gumawa ng first move para makabalik si Pedro? Si Pedro po ba ang Panginoon? Ang Panginoon. Ibig sabihin, ang isang totoong ligtas, kahit na siya ay manlamig, tinupad ng Diyos yung sabi niya sa Juan, chapter 10, na walang sino man na makaagaw sa akin na mga pinili at binigay sa kanya ng Ama. Ibig sabihin, kahit manlamig ka, hinahanap ka ng Diyos kasi isa ka sa mga tupa niya. Pakisabi nga sa katabi mo, isa ka sa mga tupa niya. Yan, isa ka sa mga tupa pero wala kang tupa, di ba? Tupa lang pero walang tupa, di ba? Di ba? Imagine na natin dito yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin na kahit pala nanlalamig tayo, ang Diyos hinahanap tayo. Ang Diyos gustong babalingin tayo. Kung ikaw man ay nanlalamig sa panahon ito, mag-jacket ka. Hindi, wala. Kung ikaw man ay nanlalamig, gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, hinahanap ka ng Diyos. Gusto lang ng Diyos na siguro minsan inaalaw ng Diyos sa buhay natin nung nanlamig ka, naalaw ng Diyos yung mga problema, yung mga sakit, karamdaman sa buhay mo para maisipan mo tumingalaman lang sa langit at maisip mo na may Diyos pala. Di ba? Minsan may mga bagay na pinararanas sa atin ng Diyos, inaalaw ng Diyos sa buhay natin. Pero ang gusto lang ng Diyos, matutunan natin yung mga bagay na. Ano po ba yung nangyari struggle dito kay Pedro? Di sila makahuli. Ang pamumuhay po niya noon ay pangingisda. Kung wala siyang mapapangisda, wala kakainin ng kanyang pamilya. May mga bagay na ganun. Pinahintulutan minsan ng Diyos na ikaw ay magigpit. Pinapahintulutan ng Diyos na ikaw ay talagang makaranas ng konting hirap sa buhay para malaman mo may na Diyos pala na naghihintay sa iyo. Amen ba? And sa Pilipos, sabi po dito, isa pa pong patunay. Sabi po sa Pilipos 1:6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ibig sabihin, yung pinasimulan ng Diyos sa iyo, yung mabuting gawang pinasimulan sa iyo ng Diyos, ay lulubusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang totoong ligtas talaga ay nagpapatuloy sa paglilingkod ng Panginoon. Paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po dyan, hanggang sa araw ni Jesucristo. Ibig sabihin, dumating na po, may tanong lang, dumating na po ba si Lord? Dumating na po ba? Parang di kayo sigurado. Pagka hindi pa dumating si Lord, kawawa tayong lahat, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo kasama. Dumating na po ba ang Panginoon? May nag-amen parang di kayo sure. Dumating na po ba ang Panginoong Jesucristo? Ala pa, di ba? Hinihintay pa natin. So, malalaman mo na isa ka sa mga pinili ng Panginoon. Kung nagpipersevere ka sa pananampalataya mo, kahit wala pa ang Panginoong Jesucristo, hanggang sa kamatayan mo, hanggang sa huling hininga mo, ay pinaglilingkuran mo ang buhay na Diyos. Amen mo ba? Ngayon, ang tanong. May tanong tayo, paano yung mga tumalikod? Di ba? Paano yung mga tumalikod? Di ba? Paano yung mga tao na tumalikod talaga, totally talikod, bumalik sa dating pamumuhay, wala nang sabihin natin na naisip nila Diyos, pero totally talagang talikod. Ganun, talagang tumalikod, bumalik sa dati nilang kalagayan sa buhay. Kung saan, bumalik sa kasalanan. Paano yung mga tumalikod? Ang sabi po ng John, 1 John 2:19. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, na sila'y tunay na atin, nananatili sana sila kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, walang talikuran. Amen o ba? Kasi kung tumalikod ka, parang questionable yung tinatawag natin na kaligtasan.
na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung kaligtasan na tinanggap po natin. Kaya sa paglilingkod, mga kapatid, hindi uso ang tumalikod. May manlamig, pero yung pagtalikod ay hindi uso. Pakisabi, walang talikuran. Walang talikuran, bes. Yan. And sa paglilingkod, mga kapatid, maraming ganito. Sino ba yung mga ganito? Present but absent. Di ba? Present sa attendance pero absent. Pag sinabi natin present but absent, ito yung mga tao na nakita mo, kasama nating sumasambat, naglilingkod sa Diyos, kasama nating nagse-serve sa Panginoon, sa buhay ng Diyos. Pero yung pala, hindi talaga sila naglilingkod sa Diyos. Present lang sila pero absent pala sila. Parang ganito, nasa bahay ka ng isang tao pero hindi ka kilala ng tao na may-ari ng bahay. Nasa bahay ka niya pero hindi ka niya kilala. Pwede po ba yun? Di ba? Yung may tao nasa bahay mo pero hindi mo kilala, biglang nagbukas ng rep mo. Sino ba yan? Baka matadya ka naman yun, di ba? Hindi mo naman kilala, nasa bahay mo. May mga ganyan po. Sabi po sa Mateo, para patunayan po yan, meron po tayo sa verse. Dito, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Diba? Sabi sa next verse, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ito po ay sinasabi sa mga Pariseo. Ano ng mga panahon pong ito? Yung mga Pariseo po, naglilingkod sa Diyos. Kabisado nilang kautusan, naglilingkod sila, nag-aalay sila sa templo, di ba? Na ano pa ba ginagawa ng mga Pariseo? Nag-aaral ng kautusan, tuwing araw ng pagsamba, nagtuturo sila, nag-share sila ng salita ng Diyos, nag-preach sila ng salita ng Diyos, baka umaawit din sila ng mga himno, hindi natin alam. Pero makikita din natin dito, mga kapatid. Ang sabi dito, kung sa ibang salin po kasi, ang makikita po natin dito sa ibang salin, pinupuri nila ako sa kanilang mga bibig, pero malayo ang kanilang puso sa akin. Pwede pala yung gano'n, nagpupuri ka ngayong linggo, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Di ba? Pakiisip nga po natin, pakiramdam nga yung puso natin. Talaga bang ang Diyos ang tinitibok nito? Talaga bang ang Diyos ang pinaglilingkuran ng pusong ito? O baka kaya ka naglilingkod dito kasi hindi mo maliwanan yung upuan mo. Kaya ka naglilingkod o kaya ka nandito kasi may aircon, di ba? Pwede mo pala yun, present sa panambahan ng Diyos pero hindi kilala ng Diyos, di ba? Wala sabi doon, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Di ba? Kasi yung mga panahon po na ito, makikita natin, naglilingkod naman sila. Ito pa po pinakamatindi. Mateo 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi bubad sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng demonyo, at gumawa ng himala. Pakisabi sa katabi mo, taig pa tayo, bes. Di ba? Nagpalas, sino ba naranasan dito magpalayas ng demonyo? Di ba? Sino ba dito ang naranasan na gumawa ng himala, bumuhay ng patay? Sabi po dito, itong mga tao na ito, kung titingnan po natin, naglilingkod sila sa Diyos, akala nila sa sarili nila naglilingkod sila sa Diyos. Pero hindi pala. Di ba? So makita natin, present, pero absent. Di ba? Meron pa ng mga ganon. And kung titingnan pa po natin, ngunit sasabihin ko sa kanila, ito ang pinakamasakit na marinig sa Lord pagdating ng panahon, hindi ko kayo kilala. Di ba? Sabi ko sa inyo, present but absent. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Di ba? Ibig sabihin, yung mga tao pala na ito, naglilingkod, di ba? Alam nila, kilala nila ang Diyos. Pero at the end of the day, hindi pala sila kilala ng Diyos. Marami pong tao ang naniniwala sa Diyos, pero hindi sila kilala ng Diyos. Pakitapigin ka tabi mo, buhay ka pa ba? Masyado ng seryoso eh. Nakita ko yung mga itsura niya, masyado ng seryoso eh. Diba? Baka go-overthink niya kung talaga bang naglilingkod siya sa Diyos. No. Mas maganda na mag-overthink tayo para masuri po natin yung mga sarili natin. Kung talaga bang nandito tayo sa panambahang ito, na naglilingkod pa tayo talaga ng totoo sa Diyos.
o naglilingkod tayo para sa sarili natin? Di ba? Isa po dito ang patunay. Siguro kilala niyo to. Si Judas. Di ba? Si Judas po ay matagal na kasama ng Diyos. Anong Panginoon? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, matagal siyang nakasama ng Panginoon. Siyang tigahapak ng kanilang mga pera at minsan kinukupitan niya. Di ba? Siya yung nagsaway sa noong mga panahon na yung babae. Di ba? Alam niyo po ba yun yung may pabango? Binasag niya sa paa. Ang sabi niya, bakit ginagawa niyo yan? Pwede namang ibenta yan at itulong natin sa mga mahihirap. Di ba? Kunyari pa, pero ang totoo, nakukupitan niya. Di ba? Ang sabi po dito, kung titingnan po natin yung kanyang ginagawa, sino po ba si Judas? Di ba? Kilala siya. Kilala siya. Siya yung taong nagkanulo kay Nino, kay Moises. Di ba? Ay, kanino ba? Sa Panginoon pala. Di ba? Pinagkanulo niya ang Panginoong Hesus ng mga panahon na ito. Pero kasama siyang naglilingkod. Pero parang kasama natin naglilingkod. Pero Judas pala. Di ba? Pwede natin kasama natin naglilingkod sa Panginoon, sa buhay na Diyos. Pero hindi pala totoong naglilingkod. Ang sabi po sa Lucas chapter 22 verse 6, nakipagkasundo siya at mula nooy, humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Kung papansinin po natin yung verse na to, yung word na mula nooy, ibig sabihin nun, noong mga panahon na yon, lingkod siya ng sumusunod siya sa Panginoon. Pero ang purpose niya, hindi mapaglingkuran ng Panginoon, kundi ang maipagkanulo na ang Panginoon Jesus. Pero parang ganon, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero hindi talaga yun ang totoong purpose natin na mag-glorify ang Diyos. Totoo mga kapatid, totoo. Totoo na talagang tayo, nagkakamali tayo. Tama mo ba? Hindi naman tayo dito perfectong lahat nagkakamali tayo. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang tao nagkakamali, bumabalik sa Diyos. Si Judas kasi nung nagkamali, nagbigte. Di ba? So, normal lang na nagkakamali sa paglilingkod natin. Pero hindi normal yung lagi kang nagkakamali. No, normal lang yung nakagawa ka ng kasalanan. Lagi kung makita niyo, nung tumatayo ko dito, lagi kong sinasabi to, di ba? Normal lang na ikaw ay sumasablay sa buhay. Di ba? Pero hindi normal na lagi kang nagkakasala sa Diyos. Kasi naniniwala tayo na tayo ay iniligtas ng Diyos. Tama po ba? Amen. At hindi nawawala ang ating kaligtasan. Tama po ba? Nga po, kung baka nawala yung kaligtasan mo, di ba? So, ang kaligtasan po natin ay hindi nawawala dahil kailangan ng Diyos natin na hindi nagkakamaling iligtas ka. Amen po ba? At ngayon, dahil ang kaligtasan natin ay hindi nawawala, parang questionable na naglilingkod tayo pero ibang purpose po natin. Naniniwala naman tayo na ang totoong ligtas at binigyan ng Diyos ng kaligtasan, binabago rin niya. Tama po ba? Tama na ikaw ay hindi nawawala ang kaligtasan mo. Pero naniniwala din tayo na totoong iniligtas ng Diyos ay binabago din niya. Amen po ba? Ngayon, suriin po natin yung ating mga sarili. Bibigyan ko po kayo ng 1 seconds. Di ba? Para suriin ang ating mga sarili. Di ba? So, ibig sabihin, ang totoong nagkaroon ng kaligtasan, kapag tinignan mo yung buhay mo sa ngayon, malayong-malayo na. Makagawa ka man ng kasablayan sa buhay, pero malayo na kayo sa dati. Kung ikaw dati, nagmamariwana, nagsasyabu, ngayon, nagkukukin ka na lang, di ba? Kung dati, ibig sabihin, kung dati nag-yoyosi ka, parang ganito po yan nag-yoyosi ka. Kung binabago ka ng Diyos, nag-beam ka na lang. Yung mga sumunod na binago ka ng Diyos, nagpapapaya ka na lang, di ba? Yung dahon ng papaya, di ba? Pagkatapos unti-unting binawala, Hindi naman yung automatic, bang, bago ka na agad. Talagang may process. Even po ba? Kaya nga po perseverance of the saint, pag sinabing persevere, parang ganito yan, ginagawa mo kahit mahirap. Ibig sabihin, nagpipersevere ka, even na may nararanasan ka sa buhay, patuloy ka pa rin naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. And gusto ko lang pong sabihin sa atin, lagi natin itong naririnig, serving God is a privilege. Privilegyo. So let's us define what is the meaning of this. Ayan. Privilege. Ano ba ibig sabihin yan? A special right, advantage, or immunity granted or available only to a particular person or group.
Di ba? Hindi lahat mga kapatid naglilingkod sa Diyos. Di ba? Meron lang taong pinagkalooban na talagang naniniwala tayo na totoong niligtas lang ng Diyos at talagang totoong makapaglilingkod lang sa Kanya. Amen po ba? Kasi sabi dito, available only to a particular person. Talagang punta po tayo sa praktikal. Hindi lahat po ng tao ay ligtas. Tama po ba? Hindi naman lahat ng tao ay mayroong kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Sino lang ang mayroong kaligtasan? Siyempre tayo. Nananampalataya sa Panginoon. Naniwala tayo na siya ay muling babalik. Siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay. At pagkatapos sa 3 araw, siya ay muling nabuhay. Di ba? And pinaniniwalaan natin yun na totoo ang Diyos natin. At ang sabi po dito, special right or advantage granted for or available only to a particular person. Ibig sabihin, yung katabi mo na yan, eh siguradong naglilingkod sa Diyos yan. Amen po ba? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? O naglilingkod ka pa sa puon? Di ba? Baka nagpupukon po na daw, wag po tayo niniwala sa mga puon. Di ba? So, sabi nga po, sa Filipos 1:29, sabi dito, Filipos 1, verse 29, the Contemporary Bible Version, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang binigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ibig sabihin, kasabay ng pananampalataya, kasi naniniwala tayo na totoong iligtas at totoong sumampalataya sa Panginoon, siya lang ang totoong makapaglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang sabi po dito, kasabay din daw nun ang maghirap din para sa Kanya. Kung papansinin po natin maghirap, sa paglilingkod sa Diyos, privilege, tama? Pero sinisigurado po sa inyo na may hirap talaga. No? Talagang makakaranas tayo ng hirap, makakaranas tayo ng talagang persecution sa kapwa natin, makakaranas tayo ng mga bagay na nararanasan. Kasi po ng mga panahon na yun, ang hirap, pag sinabing hirap, patayan. Di ba? Kasi ng mga panahon po na yun, ang mga lingkod ng Diyos at ang mga membro ng iglesia, pinapatay po ng mga panahon na yun. Pero ngayon po, pag sinabi nating hirap, di ba? Ang isa lang naman sa mga, siguro sa mga example niyan, sa mga panahon na ito, problema. Di ba? Problema, ano pa ba? Ano pa bang mga problema? Persecution, mga naririnig natin sa kapwa natin, mga paninira sa atin. Kaya po mga kapatid, sa paglilingkod talaga sa Panginoon, may hirap talaga. Tama po ba? Mahirap talaga. Makakaranas ka talaga yan ng pagsubok. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na even na ikaw ay naglilingkod kahit mahirap, nakikita ng Diyos yung mga ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? Kasi kung titingnan natin, ang Panginoong Hesus, ang unang naghirap para paglingkuran tayo. Kaya sino tayo para hindi maglingkod sa Kanya? Amen po ba? Amen. So, in Old Testament po, only the Levites can serve God. Sabi po sa Numbers 3:12, I have taken the Levites from among the Israelites in place of the first male offspring of every Israelite woman. The Levites are mine. Noong mga panahon po na yon, sa Tolda, kumbaga yung, di ba, pinag-aralan natin yung Toldang Timpanan, Kabang Bananan, di ba, yung Holies of Holies. Ang mga Levites lang po ang pwedeng maglingkod noong panahon na yon sa loob ng mga tenda na yon. Kumbaga, naglilingkod sila para sa Israel. Kung titingnan po natin mga kapatid, sa Old Testament, ang paglilingkod talaga sa Diyos ay privilege na hindi lahat pinagkalooban. And kung titingnan po natin, sa New Testament, ano nga ba sinasabi ng New Testament yan? Romans 12, 1-9, ay 1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga saganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugot-lugot sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito lang po gusto kong itanong sa inyo. Kaya po kayong mag-alay ng sarili niya ng isang taong hindi ligtas? Kaya po ba? Ayaw nyo sumagot. Tara, uwi na tayo. Di ba? Kaya po ba ng isang hindi mananampalataya na mag-aral ng kanyang sarili sa Diyos? Kaya po ba? Maglingkod sa Diyos? Kaya po ba maglingkod sa Diyos ng mga tao na wala pang kaligtasan? Hindi. Di ba? So, malinaw na malinaw dyan na ang taong makapagbibigay lang sa Diyos ng totoong paglilingkod ay yung mga taong totoong nakaranas ng kaligtasan sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay ligtas, naniniwala ako na kaya-kaya mong paglingkuran ng Diyos.
dahil niligtas kayo. Di ba, Nana Mele? Amen. So, kaya lagi po natin tatandaan mga kapatid, di ba? Ano nga ulit yung katabi mo, baka nakatulog na. Di ba? Pakisabi sa kanya, kapatid, maglilingkod tayo sa Panginoon. Yan. Yan. Sabi mo, dapat makita kita sa langit. Di ba? So, yan. Sunod, may mga paglingkod naman na ganito. Serving because of blessing. Yan. Di ba kanina? Present but absent. Ngayon naman, may naglilingkod dahil sa blessing. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Naglilingkod lang sila dahil sa pagpapala. Ang sabi po dito sa dyan, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Marami pong tao, mga kapatid, ng panahon na hinahanap nila ang Diyos. Akala mo, eager na eager. Di ba? May word pa tayong eagerness. Di ba? Eagerness sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga panahon na yan, may mga ganun din pong tao. Hinahanap nila ang Diyos. Hindi dahil gusto nilang paglingkuran ng Diyos, kundi dahil nabusog sila sa tinapay. Naalala niyo po ba nung pinakain ng Panginoong Yesus, yung, ilan ba yun, 2,000 katao ba yun sa Di ba? Hinati niya yung tinapay, hinati niya yung isda. Dumami, nakakain silang lahat. And ang sabi po dito, hinahanap daw po ang Panginoong Yesus ng mga tao na yun, hindi dahil gusto silang paglingkuran o sa himalang nakita nila, kundi dahil nakakain at nabusog sila. Di ba? Makikita natin dito mga kapatid, sa panahon natin ngayon, practical na tayo. Di ba? Kung isa sa mga ito, magbago na tayo. Di ba? Tandaan na, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Tuwing may ayuda sa church, daming tao. Tama po ba? Hindi natin inaano yun. Purpose, yun talagang purpose ng church. To help the poor. Tama po ba? To help others. Hindi po ano yun. Pero, syempre, kailangan, syempre nandun pa rin dapat yung paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Diba? Kaya nga natin ginagawa yun. Gusto natin silang makasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pag swimming lang sila nandyan, diba? Yung mga ganon, diba? Gusto ko sabihin mga kapatid, diba? Nung pagka-anniversary, Christmas party, di ba? Ang dami natin, nagsisiksikan tayo sa church, di ba? Pero pagdating ng Sunday service, yung katabi mo na naman ang makikita mo, di ba? Alam na naman bago. Nasaan yung nag-sharon? Di ba? Tinatanong ko, nasaan yung nag-sharon ng Christmas party? Ba't wala siya ngayon? Sumakit daw yung ulo. Di ba? Sumakit yung ulo, nakalo siguro sa baboy, di ba? So, hindi po natin inaano yun. Gusto ko lang muna sabihin sa atin na ang paglilingkod sa Diyos, kahit na wala kang natatanggap, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Amen po ba? Even na wala kang natatanggap na pagpapala, material blessing, di ba? Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po ng John's, ng isang ng verse, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya totoong kapusugan ng ating mga kaluluwa ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya, ito, i-my-day na po natin ito. Serving even we don't have blessing. Di ba? Pwede na natin i-note yan, mamaya sa messenger natin. Di ba? Serving even we don't have blessing. Di ba? Naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa meron tayo natatanggap. Naglilingkod tayo sa Diyos kasi karapat dapat siyang paglingkuran. Amen? And, sabi pa nga po sa Pilipos, alam ko kung paano maging kahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung babasahin po natin niya, si Apostol Pablo po yung nagsasalita niya ng mga panahon na naglilingkod sa Diyos. Naranasan niyang maghikahos. Naranasan niyang magkulang, naranasan niyang managana, naranasan niyang maghikahos, naranasan niyang managana, naranasan niyang maghirap, naranasan niyang magutom. Diba, noong mga panahon na yan. Pero, makikita natin doon mga kapatid, hanggang sa huling buhay ni Pablo. Diba? Hanggang sa huling buhay ni Pablo. Hanggang sa huling buhay ni Pablo. Diba, makikita natin, naging tapat siya sa Diyos. Amen po ba? Even na may nararanasan ka, even na mahirap yung nararanasan mo sa Panginoon. Di ba? Nagpapatuloy ka sa Diyos. Ibig sabihin lang nun, talagang totoong nais ng puso mo yung paglingkuran ng Panginoon. Hindi dahil sa blessing na nakakuha mo. Amen po ba?
Amen. And dito na po tayo dadako sa pinakahuling part. Dahil nakita nyo na, okay, papakita ko na. Secret serving. Sa lahat ng serving, mga kapatid, ito ang napakaganda. Naniniwala po ba kayo doon? Diba? Secret serving. Pag sinabi natin secret serving, even na walang nakakakita sa'yo, pinaglilingkuran mo ang Diyos ng tapat. Amen po ba? Kasi napakadaling maglingkod sa Panginoon kapag mayroong nakakakita sa'yo. Kasi lahat ng galaw mo ay secure. Di ba? Halimbawa, gagawa ka ba ng kabululan dito sa loob ng church? Di ba? Gagawa ka ba ng mga kalokohan? Magmumura ka ba dito? Sila nagsasabi magmumura siya dito? Magbibingo ka ba dito? Magkikismisan ba kayo dito sa loob ng church? Maninira ka ba ng kapwa? Maninira ba tayo ng kapwa sa loob ng panambahan? Di ba hindi natin kayang gawin? Amen po ba? Gagawa ba tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa panambahan na ito na meron nakakita sa atin? Hindi po. Di ba? Kasi mahihiya tayo, di ba? Amen po ba? Pero, naniniwala ako na kung totoo pinaglilingkuran mo ang Diyos sa loob ng panambahan na ito, pinaglilingkuran natin ng Diyos sa loob ng panambahan na ito na totoo, kaya-kaya mo rin siyang paglingkuran, ipinawalang nakakita sa iyo. Amen po ba? Even na hindi ka nakikita ng katabi mo ngayon, di ba? Nakasama mong nagtataas ng kamay at sumasamba kanina, kaya mo pa rin paglingkuran ng Diyos paglabas mo sa panambahan. Kasi ang totoo lang, ang totoong ugali po natin, makikita natin paglabas po ng panambahan ito. Tama po ba? Hindi naman makikita talaga na, ay, ganito pala si sister. Diba? Ay, ganito pala si kapatid. Ganito pala si kapatid na, diba? Ay, nagbumura pala siya. Ay, nangingismis pala siya. Diba? Ay, ganun pala siya magsalita. Ay, ganun pala siya. Ay, nangungopia pala siya sa school. Ay, ganito pala siya. Ay, ganyan pala siya. Diba? Even na walang nakakita sa atin, kaya natin paglingkuran ng Panginoon ng totoo. Amen po ba? Sabi po sa Kawikaan, sa paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ipawang minamasdan. Kaya paglabas mo sa panambahan ito. Paglabas mo sa panambahan ito. Alam mo, alam nakakita sa'yo. Pero nakakita sa'yo. Pero nakakita sa atin. Kung ano yung mga pinagagawa natin sa buwan. Diba? Lagi po natin tatandaan mga kapatid, na totoong paglilingkod. Kahit walang nakita, naglilingkod tayo ng tapat. Hindi mo ba? Sa tulong at sa biyaya ng Diyos. Sabi po, at ang paglilingkod po sa Diyos, ayaw ng Diyos na talagang, alam mo yung nagmamayabang ka, parang ganito. Lucas 20:46-47. Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gustong-gustong batiin sa mga pamilihan. Mahilig silang upo sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at sa mga upuan pandangal sa mga hagdaan. Sabi pa, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil yan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Diba? And sabi pa dito, yan, ayun na palilas, diba? Ang sabi dyan mga kapatid, ito po tinutukoy dito yung mga pariseo po ng mga panahon na yun. Gusto nilang, kumbaga, gusto nang ipagparangalan, naglilingkod ako sa Diyos. Diba? Kailangan, pag lumakad ako dyan, may hawak akong Bible. Diba? Pero bago magturo, yosin muna. Diba? Meron po ba kayo alam na gano'n? Diba? Bago magturo, papatanggal lang ng stress, di ba? Yosin muna tayo, pre. Tapos magtuturo ng salita ng Diyos, di ba? Yung mga ganyang mga bagay, mga kapatid, ito yung mga bagay tao na gusto nila, pinupuri sila ng mga tao. Marami pong relihiyon na ganyan, tama ba ba? Pero ang gusto ng Diyos, ito. Kaya nga kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay ng gaya ng mga ginagawa ng mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila ipurihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang gusto ng Diyos mga kapatid, kung meron man tayong ginagawang mabuti, hindi na natin pinagkakaingay pa. Yung bang parang kung gusto mo lang malaman na naglilingkod ka sa Diyos, di ba? Na magseset, kumakanta ako sa harap,
magsiselfie pa ako. Sabihin ko, survey God. Di ba? Di ba? Tapos, pabalik-balik ka sa my day mo, tinitingnan mo kung may nag-heart. Di ba? Pabalik-balik ka sa my day mo, tinitingnan mo kung may nag-care react. Di ba? So, gusto ko lang mga sabihin sa atin mga kapatid, even na lihim yung ginagawa natin, na paglilingkuran natin ng Diyos. Amen po ba? Kahit sikreto, pinaglilingkuran natin ng Panginoon. And sabi po dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Pero tingnan natin, di ba? Sabi ko kanina, dapat hindi pinagmamaingay ang mga gawa na ginagawa natin. Eh, bakit sabi dito, sa Mateo, na gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin. Di ba? Ang gulo. Sabi sa kanina, dapat hindi natin isikreto lang natin. Pero bakit sabi sa Mateo 5:16, pagliwanagin natin ang ating ilaw. Di ba? Sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kapurihan ng inyong Ama na nasa langit. Di ba naisip yung buwan? Sabi sa kaninang verse, ay isikreto lang daw ho natin. Pero pag sinabi mo dito sa Mateo 5:16, dapat daw pagliwanagin natin. Ano ba talaga susundin natin? Di ba? Kung babasahin po natin ang pinaka-purpose ng dalawang binasa po natin, ang purpose ng isa, maparangalan yung sarili. Tama po ba? Pero kung babasahin po natin yung Mateo 5:16, ang purpose nito, maparangalan ng Ama. Di ba? So okay lang na talagang hindi maiiwasan talagang gumawa ng mabuti ang mga Kristiyano dahil Kristiyano yan. Di ba? Hindi talaga maitatago yan eh. Ang Kristiyano talaga, kung ikaw ay napuno ng kabutihan ng Diyos, mag-uumapaw sa buhay mo talaga at makikita yan. Diba? Hindi ka pa nagsasalita, alam na Kristiyano ba? Diba? Eh, Kristiyano ka ba? Diba? Na, meron nga po akong teacher, ang teacher ko na ito, kasi sa criminology po kasi, madalang ka lang makakita ng professor na hindi nagmumura. Diba? May teacher po akong isa, nagmumura siya. Grabe pagmumura niya pag nagtuturo sa amin, parang bukang na lang yan. Bulaklak ng dila kung tawagin, di ba? Yung pagmumura. Pero, nung isang beses, bago matapos yung klase namin, sabi niya, nagpipreach ka ba Eka? Sabi sa akin gano'n. Sabi sa akin, nung nakaraan lang po, sabi, nagpipreach ka ba Eka? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, opo ka ako. Kasi nakikita niya, di ba? Nakikita niya. Ang sinabi nung, yung meron po kasi akong kaibigan, na sinesharean ko, sinesharean ko, ng mga ganyan. Sinabi sa teacher ko, sir, huwag mo yung yan. Nagpipreach kayo ka sa church yan. Sabi gano'n. Iyak-iyak ako, ba't ako sinabi mo pa yung pre? Di ba? So, makikita natin doon mga kapatid. Ang sabi niya sa akin, Kristiyano din daw pala siya, pero grabe siyang magmura. Di ba? Kristiyano pala siya, pero grabe siyang magmura. Naniniwala tayo mga kapatid, totoong Kristiyano, grabing magmahal, hindi magmura. Di ba? Grabing magmahal. Sabi mo, I love you. Yes! I love you. Yan. Di ba totoong Kristiyano, grabing magmahal yan, hindi grabing magmura. Amen po ba? Minsan, siguro, nakakasabi ka ng mga pero at the end of the day, di ba, nakalaman mong mali ka. Ganun. Lagi mo natin tatandaan na nagkamali man ng isang Kristiyano, pero at the end of the day, may self-realization yan. Maisip niyang mali yung ginawa niya. And, yan. Tapos na po tayo. Ano ba? Mateo, sabi po dito, di ba, black. So, yan. Doon na po nagtatawas, di ba? Nagulat kayo, tapos na pala. So, yan. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, di ba? Even na wala nakakakita, pinaglilingkuran po natin ng Diyos ng tapat sa ating mga buwan. Bago ka tumayo, sabihin mo sa katabi mo ngayon, paglingkuran natin ng Diyos ng tapat. Paglingkuran natin ng Diyos ng tapat, even na walang nakakita. Pakisabi, even na walang nakakita. Maglingkod pa rin tayo sa Diyos ng tapat. Yan. Dahil nakikita tayo ni Lord. Huwag na natin pagkisbisan yung kapitbahay natin. Dahil naririnig tayo ni Lord. Yeah. So, yan. Sige po, tumayo na po tayo. Sige po, bigyan ko po kayo ng mga 2 minutes. Magkaroon po tayo ng self-realization sa sarili po natin ulit ngayon na kung bakit ka ba nandito. Yan. Gusto ko itanong sa iyo mga kapatid. Pakitabi, huling tanong. At kung itanong mo sa kanya, bakit ka ba nandito? May pakitanong. Bakit ka ba nandito? Yan.
Ayan, ngayon, kung hindi naman sumagot, ayan, okay lang. Alam niya sa sarili ako bakit siya nandito. Diba? So, yan. Sige po. Mag-pray po tayo sa Panginoon. Mang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami lumalapit sa iyo sa paglilingkod po namin. Lagi niyo po palakasin ang aming pananampalataya. Palagi niyo po patatagin ang aming pananampalataya. At hayaan mo, O Diyos, na mapaglingkuran ka namin ng may katapatan sa aming mga buhay. Even na wala po nakakita, ay mapaglingkuran ka po namin ng totoo sa aming mga buhay. Ilayo niyo po kami sa mga bagay na makasisira sa iyong pangalan sa aming mga buhay. At patuloy na tulungan mo kami na gawin ng inyong kalooban kahit na wala pong nakakita. At laging mo aming pananampalataya sa kabila ng mga hamon ng buhay, mga pakanan ng dyablo, patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kaming palakasin ang aming mga pananampalataya upang mapahiya sa amin ng dyablo. O Diyos, ikaw ang patuloy na mapanguna sa aming mga buhay. Hallelujah. Sige po, pray po tayo para sa Panginoon. Hindi nga, Panginoon, bibigyan mo kami, O Diyos, ang puso na handa kang paglingkuran. Handa kang pagserban kahit nasaan man kami, O Diyos. At huwag mong hayaan, O Diyos, na maging pakitang tao lamang ang aming paglilingkod sa iyo. Gabayan mo, O Diyos, ang aming mga lakad, ang aming mga paa, aming mga kamay, ang aming buong katawan, O Diyos. Lagi mo ilagay sa aming puso ang compassion, ang passion na mapaglingkuran ka ng totoo sa aming mga buhay. Namin po namin na kami po ay sumasablay sa buhay at nagkakamali. Pero sa biyaya mo, Panginoon, kung bakit kami nagpapatuloy. Sa biyaya mo kung bakit kami nananatiling naglilingkod sa iyo. Ang lahat ng ito, Diyos, ay sa biyaya mo lamang. Maraming salamat po. Panginoon, patuloy na binabalik po namin sa iyo ang papuri, ang pagsamba, ang pagluwalhati sa umagang ito. Tanging sa iyong pangalan na narapat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.